Sige, simulan na natin itong malalimang pagsusuri kung saan objektibo nating titingnan ang mga nakakaintrigang isinulat at manifesto ni Narcisol o Lalo. Para sa mga hindi pa pamilyar, isa siyang nagpapakilalang manggagamot o faith healer dito sa Pilipinas. Ang layunin natin ngayon, himayin ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang teolohiya at ang mga, aaminin ko, medyo kakaibang pangitian based mismo sa sarili niyang mga teksto at post. Tara, umpisahan na natin. Heto ang magiging gabay natin sa pagsusuring ito. Una, ang kasangkapan ng Diyos. Pangalawa, ang tatlong pangunahing turo. Pangatlo, ang kapangyarihan niyang isip. Pang-apat, pagdepensa sa kanyang calling. At panghuli, ang kanyang mga pangitain at revelasyon. Unang bahagi, ang kasangkapan ng Diyos. Ngayon, siguro napapaisip kayo kung paano niya tinitignan ng sarili niya, diba? Hindi bilang isang tipikal na pinuno ng relihiyon, ang tawag niya sa sarili niya ay pangunahing kasangkapan na pinili ng Diyos. At heto ang kakaiba rito, ang mandatong ito ng ganap at libreng pagpapagaling ang mismong pundasyon ng buong ministeryo niya. Paulit-ulit niyang iginigiit na bawal daw as in bawal na humingi ng kahit isang sentimo mula sa mga taong pinapagaling niya. Kaya naman, dito nagiging malinaw yung tinatawag niyang calling o pagtawag. Partikular niyang tinatanggihan ng mga formal na titulo tulad ng propeta o mensahero. Sinasabi niya na ordinaryong tao lang daw siya. Nung tinanong daw niya ang Diyos kung anong itatawag sa kanya, ang sagot lang daw ay isang calling. Kumbaga, isa lang siyang daluyan, handang magamit bilang kasangkapan kailanman siya kailanganin ng Diyos. Pangalawang bahagi, ang tatlong pangunahing turo. Mula sa pundasyong iyon, pag-usapan naman natin ang pinakadoktrina niya. Tatlong bagay lang daw ang hinihingi ng Diyos sa atin: pagsisisi, pagbabago at paniniwala. Ang tatlong ito ang pinakasentro ng mga turo niya na ayon sa kanya ay ang mga kondisyon para sa kaligtasan at pagpapagaling. At alam niyo ba, ang pagpapagaling daw ay mangyayari lang kung may solid na paniniwala ang isang tao, hindi lang kay Jesus, kundi pati na rin sa katotohanan na si Ulalo ay ginagamit bilang kasangkapan niya. Interesting, di ba? Pangatlong bahagi, ang kapangyarihan ng isip. Ngayon, lumipat tayo sa mas controversial na bahagi. Bukod sa mga basic na turo niya, nag-outline din si Olalo ng matinding supernatural na kakayahan na ibinigay daw sa kanya. Hindi lang to basta pisikal na pagpapagaling ha. Sinasabi niyang kaya niyang magpagaling gamit lang ang boses niya. At nakikita niya yung mga sakuna bago pa ito mangyari. At ang nagpapaiba sa kanya, ginagamit niya ang YouTube at Facebook. Pinagsasama niya ng buong-buo yung modern social media at yung inaangking niyang divine gifts para ikalat ang katotohanan niya. So, ano ba itong power of mind o kapangyarihan ng isip na sinasabi niya? Ayon sa kanya, ito raw ang nagbibigay sa kanya ng abilidad na basahin ang buong kwento ng buhay ng isang tao. Sa pakikipag-usap pa lang, isipin niyo yun. Lalapit ka pa lang, alam na agad ang lahat sa'yo. Pero teka, mas matindi pa rito. Inaangkin din niya na kaya niyang makita yung mga kasalanan kahit ng mga pumanaw na. Isa itong napakabigat na pahayag na talagang naghihiwalay sa kanya sa mga karaniwang manggagamot natin ngayon. Pang-apat na bahagi, pagdepensa sa calling. Siyempre, sa ganyang antas ng inaaking autoridad, asahan mo na ang kontrobersya. Natural lang na may magtatanong. Isa ba siyang bulaang propeta? Hindi to iniiwasan ni Ulalo. Hinarap niya to ng diretsahan sa mga manifesto niya. At sa halip na maging defensive lang, ibinaliktad niya ang naratibo para depensahan ang kanyang calling. Tingnan niyo kung paano niya idinepensa ang sarili niya laban sa mainstream na kaparian. Sabi niya, ako, ordinaryong tao na nagpapagaling ng libre at direkta sa Diyos ang sinasabi ko. Tapos counter-attack, ibalik niya yung akusasyon sa mainstream na mga pare at pastor. Sila raw na naniningil, nangihingi ng pera at nagpapanggap na may kapangyarihan, sila raw ang mga tunay na bulaang propeta. Kasi nabubuhay sila sa pera ng mga tao. Panglimang bahagi, mga pangitain at revelasyon. Ang hidwaan na to sa mga institusyon, mas tumindi palalo sa mga talinghagang pangitian niya. Halimbawa, sa isang napaka-vivid at medyo kakaibang panaginip noong Setyembre 2020, nakita daw niya ang sarili niya na tumatalon. At hindi lang basta talon, kasing taas ng 3 palapag na gusali. Pagbagsak niya, nasa isang entablado daw siya na napapalibutan ng iba't ibang tagasunod na sinisigaw ang pangalan niya. Ang pagtalong ito ay nagre-representa daw sa pag-angat ng impluwensya niya, habang inililigtas siya ni Jesus mula sa mga patibong.
Sa mismong panaginip ding yun, may dalawang maitim na baboy ramo na nahulog sa isang lambat. Base sa teksto ni Olalo, ang mga baboy ramong ito ay inilarawan mismo ni Jesus bilang simbolo ng mga pari at pastor na sumusubok sirain siya. Pinabagsak daw to ni Jesus at nagbitiw pa ng napakabigat na pagkukondena, tahasang tinawag silang mga tunay na demonyo na nanlilin lang sa mga tao. At hindi pa tayo tapos dyan. May isa pa siyang pangingiti noong Hunyo 2020. Dito, lumulutang daw siya kasama si Jesus papasok sa isang luma at maruming simbahan. Parang bahay katatakutan ang inilarawan niya. Sa panaginip na ito, sinabi daw ni Jesus na ang mga pari ay mga mamamatay tao na may itinatagong mga bangkay sa loob mismo ng mga simbahan. Isang napakadilim at mabigat na akusasyon. Ngayon, para bigyan ng konteksto at bigat ang dramatikong pangitain na yan, tahasang inugna ni Olalo ang mga espiritual na pahayag niya sa mga totoong nangyayari sa balita. Pansinin niyo ito. Idinidikit niya yung panaginip niya tungkol sa mga bangkay, sa mga ulat tungkol sa simbahang Katoliko na nagtatago ng mga bata sa Ireland at yung mga natuklas sang libingan sa Canada. Pinagsasama niya literal yung mga personal niyang panaginip at ang pandaigdigang balita para suportahan ang mga turo niya. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Sa huli, habang objektibo nating tinitingnan itong mga manifesto ni Narciso Olalo, naiiwan tayo sa isang napakagandang katanungan. Paano ba hinuhubog ng mga ganitong independent na kilusan at ng kanilang mga malalalim na pangitin ang modernong paniniwala ng tao? Ang pagiging laban sa nakasanayang institusyon, ang matinding personal na revelasyon, at ang paggamit ng social media, isa itong napakalakas na kombinasyon. Ano man ang inyong paniniwala, ang mga pahayag niya ay isang kamangamanghang halimbawa kung paano patuloy na nag-e-evolve ang pananampalataya sa ating modernong panahon. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuring ito. Hanggang sa susunod!